No, when we asked both parties how long it will take them to present their evidence, the prosecution initially stated that it will take them 62 trial days. The defense said that it will take them 30 trial days. Matindi po ito, mga kabisdak, anak ng kagwang. Oh. Mantakin mo ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay magiging pinakamahabang impeachment trial di umano sa kasaysayan ng ating bansa. Aabot daw ng almost 8 months. Mantakin mo kung almost 8 months ngayon. So mag-start July yung impeachment. So, bibilang tayo ng 8 months. So mga February or March 2027 matatapos ang impeachment trial. Anak ng kamuti. Talagang ita-trial by publicity nila si Inday Sara at i-demolish talaga diyan sa impeachment court. Ang tanong, magtagumpay kaya ang mga talyanistang, mga buhayang miyembro ng Malitagang sa pag-demolish kay Vice President Inday Sara Duterte o lalong mamahalin si Inday Sara ng maraming Pilipino? Nagkaroon nga po ng historic handshake sa pagitan ni Luistro at ni Atty. Sheila Sison. Pero hindi pa nga ho nag-umpisa ang impeachment trial, talo na agad si Luistro. Aray kuya! Hoy, hindi ako nagsabi niyan ha, natalo agad si Luistro. Isang news channel, ang Bilyonaryo. Minsan talaga itong bilyonaryo, tumatama din eh. Gumaganda rin yung balita. Minsan talaga karamihan bias. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. At shout out din kay Richie Toledo. Lagi daw po silang nagpupuyat sa Bisdak, Pilipinas. At saka sa mga nakasubaybay, lagi. Alam ko naman, marami kayong nagpupuyat. Hindi ko lang kayo maisa-isa eh. Marami dyan sa comment section. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. At pasalamatan ko lang po yung mga... Siyempre, may pakulay din po tayo dito kahit upload video lang yung super thanks. Maraming salamat, Ma'am Lilit Taguno. Thank you so much, Sara Ambali, Lolial, Larina Tikia, Elizabeth Linsangan, Marife Flores, Jaris Ga, Ide Kemo, ayan, Ma'am Marnie Reed, Mabing, Naisha Lost, maraming salamat sa inyo, Larina, Jamsi, J Official, Coco Boutique in Japan, Rocky Beat, ayan, maraming salamat po sa inyo sa mga nagpakulay. Thank you so much. Dahil sa mga munting pakulay ninyo, sarap sa dugo. Okay, so makapokus lang po tayo ang ating usapin patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Content ko sana ngayon yung rally dyan sa EDSA, kaso nga lang, rally po yan ng mga corn beef. Mga corn beef. Rally mo pala mga corn beef. Bawal daw dideis dyan eh. Tama lang, wag na po kayong pumunta dyan. Ito na lang, pag-usapan natin yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Natapos na po yung impeachment pre-trial conference. So, tinapos na at nagkasundo na po sila. Isipin nyo po ang pre-trial conference na yun. Siyempre, maraming moment. So, after that, nagkaroon na po ng historic handshake ang prosecution team. Ayan, sa pagitan ni Luistro at siyempre ng ating pambato na si Atty. Sheila Sison. Dalawa po sila po yung mga lead counsel ng bawat team. Sa prosecution, si Luistro Gerbel. Nang dahil kay Speaker Mayakes, nang dahil kay Speaker May Tupad, bumabaha ang lahat ng
Akap! Kaya ang resulta, binaha din ang hinayupak. Siguro malaki yung talent fee ni Luistro. Sa akin lang si Luistro siguro yung pinakamalaking ngayon, kita diyan sa Kongreso patungkol po sa busalan ng mukha. At siyempre si Attorney Sheila Sison, ano ba ang mga kalidad ni Attorney Sheila Sison? Okay. Si Attorney Sheila Sison, ang edukasyon nito ay graduate sa Quezon City Science High School ng BE at Bachelor of Arts in Communication Arts, major in Writing sa University of the Philippine Los Baños, Bachelor of Laws, San Sebastian College of Law, Recolitos, Paul Academic Scholar of the Recolitos Order, class valedictorian. Patay ka, Luistro! Valedictorian pala yan, awards. First recipient of the Academic Excellence Medal of Honor. Uy, may Medal of Honor. Si Luistro, may Medal of Malita din yan. Leadership and Academic Distinctions. Founder and leader of multiple university organizations. Lady Chancellor of Sigma Alpha. Sorority. Opinion Editor, University Student of Publications, Best Speaker and Best Campus Debater. Patay ka, Luistro! Magaling sa debate pala ito. For 2 consecutive years. Ay! Kaya mo to, Luistro, makipagdebate? Baka magkaigit-igit ka dito. Legal career, Lawyer of the Year, Fortune Narvas and Salazar Law Firm, 2015-2018. Kung si Season Lawyer of the Year, si Luistro, paniguradong Buhaya of the Year. Anong taon? 2022 to 2025. Ay, kasama na pala 2026, Grand Slam. Okay, first lawyer in the firm, history to receive the distinction for 4 consecutive years. Lead counsel in multiple high-profile Sandigan Bayan cases. So talagang si Attorney Sheila veterano na pagdating sa pag-uusapang mga politics, public servants, mga kaso sa Sandigan Bayan. Areas of practice, primary specialization, criminal litigation. Civil litigation, family law, appellate practice, labor law, mining law, corporate law. Beyond the courtroom, fellow in the post-3 Ateneo to the Manila University, National Writers Workshop, member Philippine Dispute Resolution Center. Yan yung expertise niya. Si Luistro ang expert Malita expertise. Wag na po nating si Luistro kung ano yung expertise niya. Alam na natin kung resista lang po siya. Abogada pero hindi po yan nag-practice sa litigation. Walang trial experience. Kaya ang resulta yan nga. Pero ang mga hinayupak ng mga bubonistang talyanista, ang lakas din nila magloob. Ang lakas din ng loob nila na, alam niyo yun, ikukumpara si Miriam Defensor, si Miriam Defensor at si Luistro. Si Luistro daw yung makabagong Miriam Defensor. Sarap. Pag tinignan mo ang layo naman, si Luistro, walang trial experience. Miriam Defensor, anak ng kagawang International Criminal Court lawyer yan eh. Si Luistro, abogaga ng mga buhaya. Ang layo, no? Kaya pumalag po dyan yung isang abogado na matagal na rin niyang boss si Miriam Defensor. Ito, pakinggan natin si Attorney El Chico. Okay. Chico ba?
Attorney Edward Checo, ito. Putsa ina, nakakaano dito, nakakahiya, tinawanan siya dito. Olo Westro! Eh, yung comment niya naman dun sa post na kinukumpara si Congresswoman Luisto at si Senator Miriam Santiago. Ako kasi medyo nasaktan ako doon dahil matagal kong naging boss si Senator Miriam no. Sobrang bilib na bilib ako sa Ale. Hindi ko naman minamaliit si Congresswoman Luistro, pero sinasabi ko lang, that's too soon for us to compare her kay Senator Miriam. Kasi pag tingnan mo, tingnan mo tail of the tape for example. Pag tingnan mo si Miriam, Senate experience niya, 3 terms. Di ba? Ano Senate experience ni Luistro? Visitor's pass. Di ba? Tanginamin mo, Luistro. Visitors pass. Naman eh. Senate experience pinag-uusapan na. Si Miriam, dyan pa lang eh. Iyak na yan si Luistro. Miriam Defensor, 3 terms. Si Luistro, visitors pass. Hindi ka naman nakapasok sa Senate of the President. Senate of the President sa Senado. Senate of the Malacanang naman talaga ngayon yan eh. Senate of the President. Kung wala kang visitor pass, kaya yun ang experience ng Luistro. Ilang araw na experience yun. Mga 4 na araw din yun. Alam mo no, kayong mga dilawan, pinklawan, mga hunyango kayo. Ang layo nyo naman, kumpara nyo si Miriam Defensor dito kay Luistro, anak ng kagwang. Kaya tuloy yung mga bataan ni Miriam Defensor, galit na galit. Siguro, pwede pa nating ikumpara si Guanzon, Attorney Rowena Guanzon, malapit-lapit pero hindi talaga makakapantay. Kasi si Miriam Defensor, nagiging senador 3 terms, di pa makakapantay. Siguro kung magiging International Criminal Court sila, lawyer, makakapantay. At magiging senador ng 3 terms, pwedeng makapantay. Pero kung wala, putang ina, parang awa nyo na, wag nyo na pong ikumpara. Ito po. Ang impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay magiging pinakamahabang impeachment daw sa kasaysayan ng ating bansa. Narito, pakinggan po natin. Pasok, Mike. Ito. May tansya na ang House Prosecution at Defense Team ni Vice President Sara Duterte kung gaano kahaba ang magiging impeachment trial laban sa bise. Alamin ito sa report ni Sheena Torno. Binadraft na ng Senate Impeachment Clerk of Court ang pre-trial order para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalamanin ang pre-trial order roadmap na magiging gabay sa buong paglilitis. Nakalista rito ang mga isyong tatalakayin, mga ebidensya testigong papayagang iharap at ang proseso ng impeachment trial. Target ng impeachment court na ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Sa pre-trial conference itong Webes, isinumite na ng prosecution at depensa ang kani-kanilang pagtataya sa bilang ng trial days na kakailanganin upang maipresenta ang lahat ng kanilang ebidensya. No. When we asked both parties how long it will take them to present their evidence, the prosecution initially stated that it will take them 62 trial days. The defense said that it will take them 30 trial days. If you add 62 and 30, that's 92 trial days. That's the projection of the trial days that they need in order to complete the presentation of the respective evidence. Nauna nang sinabi ng impeachment court na 3 araw bawat linggong nakatakdang pagdinig ng impeachment trial. Kinokonsidera rin ang mungkahi ng prosekusyon na magpresenta ng 1 hanggang 2 testigo kada araw. At this point naman, it's clear that until SONA will be having trials every Mondays through Wednesdays at 2 p.m. It depends on how fast the direct and recross examination will go. No? Until that moment happens, we can never really tell. Tiniyak naman ng impeachment court na nanatiling on track ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Grabe. Ito si Sheena Torno. Tingnan nyo po, ang haba niyan. 92 trial days, so 3 times a week. Kung 92 po trial days yan. So ilang i-divide mo ng 3
92 divide by 3 days. Divide 3. So, 30 weeks yan. 30 weeks. Tama ba? Tama, 30 weeks. Ilang buwan yan? 30 divide by 4. 7.5 months. Mga almost 8 months, anak ng kagwang. So matatapos yan, February or March 2027, anak ng kamuti, antindi. Antindi ng trial by publicity. Dapat yan, 1 month lang yan. Dapat 30 days trial lang yan. Divide by 3. O 30. Divide by 3. Mga lang yan, 10 weeks. 10 divide by 4. Mga 2.5 months lang dapat yan, no? Kung ipapast track nila ho eh. Kasi ako, hindi po ako pabor dyan, ha? Sa totoo lang, ha? Every Monday daw, may trial. MWF. So, 2 o'clock mag-start yung trial. Alam mo, hindi ako pabor dyan, eh. Kasi nga, pag tumatagal, maraming diskusyon, maraming magiging black propaganda labang kay Inday Sara. Wala na ang Pilipinas, ang Senado, na nakatutok lang sa trial sa almost 8 months. So ano po ang batas na maipasa ng mga buhaya dyan sa Senado? Wala na. Puro lang impeachment. Alam niyo po, imbis na impeachment trial yung iisipin nila, siguro dapat yung flood control. Sa akin lang, ha. Kasi yung impeachment trial na yan, alam natin politically motivated yan. Pakanayan ni Bongbong Marcos, Sandro Marcos, ang ginawang aso sila, adyong. Yan ang nakikita ko dyan. So, ay attempt nila, ilang taon na sila na nagdidemolish kay Inday Sara, baka ito na talaga yung magiging pag-asa nila na masira si Inday. Ang problema, masira kaya. Tingnan mo ngayon, si Inday Sara pa rin ang minahal ng taong bayan. Wala na yan. Kung ako, dapat ang mga Pilipino magalit na ho dito. Hindi pwede ganun katagal. Magkano yung gastos per kada trial dyan? Di ba ho? Ang pinag-uusapan, 70 million na lang. Kasi audited na yung iba. O, sige nga. Magkano yung gastos kada trial? Araw-araw Senado, di ba 25 million? Anak ng kagwang. Tingnan nyo, ha? Kung ang Senado gagastos ng 25 million araw-araw, 25 million. Araw-araw yun, ha? Sabihin na lang natin yung trial lang ni Inday Sara, 25 million. Ilang trial? Sige nga, ginawan tayong tanga, 92 days trial. So 25 million per day. 25 million, times mo na 92 trial. Putang, mapamura ka. 2.3 billion ang mauubos sa kaban ng bayan para lamang dito sa politically motivated na impeachment trial labang kay Inday Sara. Pero yung inakusa kay Inday Sara, 75 million na lang. Tapos gagastos tayo ng 2.3 million. Anak ng kagwang, my God, I hate drugs. Wala na, hindi na po tumatama ang Pilipinas talaga ngayon under bangag government. Dapat matigil yan. Dapat ang Korte Suprema maglabas na po ng order, maglabas na ng desisyon tungkol sa question ng legalidad ng impeachment labang kay Inday Sara. Wala na, maubos ang pera ng bayan. 2.3 billion pesos, mantakin ninyo. Kung ang Senado, di ba, sinabi naman ni Ping Lacson, 25 million. No. Ang gastos ng Senado araw-araw. So ngayon, 92 days, i-times mo ng 25 million, 2.3 billion pesos ang uubusin na pera ng bayan para lamang sa walang kwentang trial. O ito, dagdag lang tayo dito. Mantakin mo, pinakamahaba nga. Pinakahabang demolition job sa isang magaling na leader ng ating bansa na si Inday Sara, pinakamataas ng pambato, 32 million bumoto. Ang kapal ng mukha ng mga hinayupak. Pakinggan natin. So, doon sa pre-trial order, sir,
doon din nakalagay yung magiging schedule, yung sequence, parang alin yung uunahin, kung Article 1, kung magkakasunod-sunod ba yung Article 1, 2, 3, and 4, sino yung mga witness ang una ipipresenta. Nakapaloob po ba yun doon? Opo, nakapaloob po yan, no? Yung order of presentation, nandiyan na po yan, plus yung projected trial dates na sinabi naman ng mga partido kung makakailang trial days ang kanilang kakailanganin para matapos sa kanilang presentasyon ng evidence, no? Kung maalala natin, ang sabi ng prosecution, maaaring umabot sila ng 62 trial days. Ang depensa naman, baka abutin sila ng 30 trial days. Opo. Kaya ang estimate kung ganun na Secretary, dahil di ba sa schedule ninyo, 3 trial days every week. Every week. Oo. Tama po. So kung ganun, kung a total of 92 trial days, ano po yung computation nyo? Kasi kay SP Gatchalian, aabutin ho ng 6 to 7 months. Tama po ba yun? 7.5 months nga Hindi eh. ko pa nalula ako, so hindi ko pa binilang, but parang 92 divided by 3, no? Yan ang magiging Computation. total number of weeks, no? Na 30 makukonsumo weeks. natin para matapos lahat ang pagpresenta ng kanilang mga ebidensya. So kung tatagal nga ng 6 to 7 months, ito na po ba sa kasaysayan ng mga isinalang sa impeachment ang magiging pinakamatagal na impeachment trial? Opo. Kung aabot talaga tayo ng 92 trial days, yan na ang magiging pinakamahaba nating impeachment trial so far. Anak ng kagwang mantakin mo, pinakamahabang impeachment trial sa kasaysayan. Could last 7.5 months nga eh. Nung inano ko eh. So mga almost 8 months talaga. Yung trial na yan. Makatarungan pa ba ho ito? Mga kababayan ko, mga kapwa ko Pilipino. Papatagalin talaga nila. Ako sa akin eh, dapat ang mga senador dito, kung umpisa pa lang, wala nang basehan yung mga akusasyon. Patayin nyo na po yung impeachment na yan dahil kawawa ang bayan. Mantakin mo gagastos ng 2.3 billion pesos para lamang dito sa politically motivated na impeachment labang kay Inday Sara. Ang hinahanap natin, 75 million na lang. Diyos ko, gaano ba tayo katanga na mga Pilipino na payagan natin ito? Na kahit anong gawin ho nila, wala silang ebidensya eh. Sabi nga ho ng Bilyonaryo News, puta ka, nakakaumpisa pa lang eh. Hindi pa nga lang nag-uumpisa ang trial, talo na si Luistro eh. Tapos mapabuti natin ng 7 months. Sa akin, hindi na ho na, mga senador, gumising kayo. Masyado na tayong niluloko ng mga hinayupak ng mga buhaya sa Kongreso at ng Marcos admin. Sipin mo yung 92 days. Wala namang anak ng kamuti. Basura na agad yan. Tirahin nyo na agad dito sa legality. Sa technicality. Ayan. Tirahin nyo na agad. Depensa sa technicality. Tapos kayong mga senador na ayaw sa impeachment, huwag nyo nang patagalan yan. Gawin nyo na lang ng 1 week, 1 week na lang. Tang inumino. Parang nagnegosyo kayo dito, nalugi pa kayo. Magkapital kayo dito ng 75 million pero ang ginastos ninyo 2.3 billion pesos po. Tang inasaan ng hustisya nito. O pakinggan po natin yung balitang ito na sinabi po na hindi pa nga ho nag-umpisa yung impeachment trial ay talo na agad ang team ni Luistro. Ang lakas ng loob ninyo. Mag-file ng impeachment. Ito, pakinggan natin. Wala pa sa proper trial ang impeachment case ni VP Sara pero tila malalagasan na ng testigo ang prosecution team. Ang court sheriff kasi na sinapak ng bise ayaw tumestigo. Yan ang Agenda Weekend report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Hindi pa man umuusad ang impeachment trial, tumanggi na ang humarap sa impeachment court si Abe Andres, ang court sheriff na sinapak ni VP Sara noong 2011, panahong mayor pa siya ng Davao City. Nakatakda pa naman sanang ihayag ni Andres ang posibilidad ng umano'y pagiging bayolente ng bise. Kabilang siya sa mga testigo ng prosekusyon sa Article 4 ng impeachment, kaugnay sa grave threats. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Andres na ayaw niyang makiisa sa anumang issue na may kinalaman sa politika. Mayroon din daw siyang posisyon sa Supreme Court bilang Human Resource Management Officer. Noon pa man daw, tikom na siya sa nangyaring pananapak ni Duterte.
Pero ayon sa prosekusyon, hindi ang dating sheriff ang masusunod, kundi ang impeachment court. Oy! Ang pagkakaalam po natin ay once the court issues subpoena or invitation, mukhang yung ating choice whether to appear or not would not no longer be will no longer be relevant, no? Especially if it's a subpoena coming from the court. Sa kabila nito, naiintindihan daw nila ang pagtanggi ni Andres. It is not something worthy to relive no? Na nakatanggap ng ganong klaseng ganong klaseng treatment sa Vice President na ang kanyan lang kasalanan ay ginawa niya ang pag-uutos ng korte sa kanya. So, na hindi naman niya kasalanan, no? Samantala, sa pag-usisa ng Billionaire News Channel sa pre-trial brief ng prosekusyon, nadiskubre naming kasama sa listahan ng testigo ng prosekusyon sa Article 4 of Impeachment ang dalawang mamamahayag na sina Michael Flores at Bonds Magsambol. Kabilang sila sa mga reporters na nasa press conference ni VP Sara nang nangyari ang umano'y pagbabanta laban sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez. Alam mo, Adyong, ikaw yung pinakatangang kongresistang galing Mindanao. Alam mo, ang bubo mo, no? Pansinin nyo lang, lahat ng mga taga Mindanao na kongresista, siya lang ang pinakamaingay. Kasi nga naambunan ng malita, di ba? Sinabi ng ex-marine si Adyong, diniliberan din nila eh. Alam mo, Adyong, yung sinabi mo na pag hindi, no, ang tangi lamang makapagsabi na hindi ba pwedeng mag-testigo itong yung sheriff na nasa PAC ni Inday Sara ay yung impeachment court lang. Oo, yung impeachment court. Kunyari ako, resource person, inimbita mo ako. Ayaw ko pumayag sa inyo. Wala kang magagawa. So ngayon sabi na i-contempt. Kung i-contempt nila sa PINA, alam mo, Adyong, anong sino kalaban mo dyan, Adyong, ng Senado? Supreme Court. Kasi active official ang Supreme Court yan. At ako'y naniniwala na maraming mga senador mag-object dyan. Hindi po pwedeng pilitin mo yan. Tsaka walang connect yan. Sa impeachment labang kay Inday Sara, anong establish mo dyan, Adyong? Tanga ng animal na to. Makita ko lang si Adyong, parang umiinit dugo ko. Kaya minsan hindi ko yan pinipli eh. Kasi nga talo na kayo. Tingnan mo dyan si Luistro. Dahil talo na kayo. Tangina, no? Congresswoman ba ito? Tingnan mo. Anong sabi dyan sa balita? Luistro, hinihiling na kung maaari, Tagalog ang gamitin sa impeachment trial. Tangina, nanalagasan na nga kayo ng witness. Humihingi pa kayo ng Tagalog. Kasi baka gamitan si Luistro ng mga matitinding word ni Atty. Sheila Sison. Tangina, kapungas-pungas to. Hiniling ng House Prosecution Panel sa impeachment court na payagang gamitin ang Filipino kasama ang English bilang official ng mga wika sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mas maintindihan ito ng mas maraming Pilipino. Ayon kay Lida Prosecutor at Batangas Representative Gabriel Luistro, kabilang ito sa manifestation na balak nilang ihain bago magsimula ang paglilitis sa Hulyo. We are discussing about the adoption of Filipino language and English language to be official language to be used during the impeachment trial, anin na Luistro. Ipinaliwanag niyang layunin ng mungkahing ito na gawing mas malinaw ang mga madaling masubaybayan ng publiko ang buong impeachment proceeding, lalo't ng karaniwang English ang ginagamit sa mga pagdinig sa korte. Humingi na Tagalog daw. Dinamay pang mga Pilipino para daw maintindihan nating lahat, kaya dapat Tagalog, English.
ito ay patunay na ng kanilang pagkatalo. Ina-accept na nila na talo na sila. Request ka talaga ng Tagalog. Damay mo pa kami. Sa bagay, sa akin, okay naman ho. Yan, wala namang problema para talagang maintindihan ng mga botante. Pero yun na nga ho yun. Kunyari pa yan. Hindi talaga nila kaya si Sheila, si Son. Kaya ako, Sila Westro, tumigil ka na sa kahibangan mo. Wala na. Ano na sila? Kumbaga, hindi na ho nila alam ang kanilang ginagawa. O ito, patingnan nyo ha. I-play natin ulit ito kasi tanginumin ha. Pag-usapan na rin natin eh. Sama na natin ito. I-debunk naman natin itong si Adyong na Muslim na walang kwenta, walang utang na loob sa mga Duterte na sampal ng malita. Ayon sa 18 soldiers. Alam nyo po mga kapatid nating mga Muslim dyan sa Lanao del Norte, na minahal ninyo si Inday Sara, i-deklara po ninyong persona non grata itong hinayupak na Adyong. Sabi nga ni Adyong, di ba, wala daw boboto kay Inday Sara sa Lanao del Norte, sa Lanao del Sur. Putang ina, dinumog pa nga si Inday Sara dyan eh. Okay, pakinggan po natin kung ano po yung sagot ni Adyong dito sa tanong ng media patungkol sa depensa, sagot ng depensa ito. Ang bubo talaga ni Adyong. Nilabas na rin po ng Senate yung naging response ni Vice President Sara Duterte. Idinitalya na po ng kampo ni Vice President Sara yung response nila doon sa articles of impeachment in a 51-page document. So marami pong mga sinabi dito ang kampo, but primarily they're saying that the impeachment proceedings are void, being attended by evident bad faith and manifest partiality. Ano po ang masasabi ng prosecution panel doon sa naging sagot ni Vice President Sara Duterte? Well, it only confirms our initial observation that the defense could not provide particular counter-evidence or argument to challenge, even to contest the allegations contained under the articles of impeachment. That from the very start, they've been harping about procedural objections, constitutional objections, which all of us know is already way past over that stage. So it only boils to the issue that the defense, again, we expect that in the pretrial brief, they can actually provide particular specific evidence, counter-evidence, to at least challenge, yung mga accusations. But then again, the summation of the case that he would like to brought forth, as indicated by that statement, only validates our earlier observation na kulang talaga yung kanilang pwedeng may offer sa korte. This is also in complete opposite to what we've heard during the press conference that they conducted previously, that they are ready to face and answer these allegations at the proper venue. But unfortunate, the answer that they have provided to the court is just the same rehash claim that everything is void because from the very beginning they questioned the constitutionality in the process by which the impeachment was initiated and brought to the Senate. Alam mo, Adyong, wala ka talagang experience sa trial kasi di ka naman abogadong animal ka. Abogado ba to? Abogago. Wala kang experience sa litigation. Alam nyo po, ito, si Attorney Sheila Sison, Narbasa Fortun, talagang mga veterano ng mga yan. Alam nyo, mayroon namang, ang trial, ang dapat magpapatunay at maglabas ng mga mabibigat na ebidensya, ay kayo dapat, prosecution. Patunayan nyo si Inday Sara na totoong nagnakaw na may ill-gotten wealth. Hindi yan tungkulin ng depensa. Yan ang tungkulin ninyo.
Ngayon yung sinasabi nila na kini-question pa rin ng kampo ni Duterte ang legalidad, ang constitutional process ng impeachment. Hanggang ngayon, puta matindi po yan. Tingnan mo ha, mukhang hindi na nga ho magkakaroon ng talagang trial eh. Sa akin lang ha, bago pa magkaroon ng preliminary investigation or a preliminary trial, mag-start yung impeachment trial, titirahin na kayo dyan sa ano eh, sa yung technicality. Pag tinira kayo ng technicality, pag sinabi ng depensa na ito ay hindi dumaan sa tamang proseso, palyado yung articles of impeachment, grave abuse, nagkaroon kayo ng mini trial, putang, wala na. Di na mapag-usapan yung articles of impeachment. Sa technicality pa lang, sablay na kayo. Iyak na kayo. Yan ang nakikita ko, matalino ang mga yan. Kaya, mangiyak-iyak na lang kayo. Hindi na nga to abot siguro ng ano talaga, 1 buwan para sa akin eh. Mababasura agad ito. Sa technicality pa lang para sa akin. So mangiyak-iyak na naman sila. Sampa na naman ng impeachment sa sunod na taon. Ano na naman ground din nyo? Wala na yan. Sa technicality pa yan. Tatagal na yan. Sa akin. Sa akin na. Tapos biglang maglabas ang Korte Suprema ng ano. Yung articles of impeachment ay void and unconstitutional. Iyak si Luistro. O, pakinggan po natin si Ma'am Malu Tequia. Pag-usapan din natin kaunti yung patungkol sa ano, Meregres Piatos. Ito mga eksperto nag-uusap, mga dating Intel, kasama sa Intel community, at mga dating komunista. Makinig kayo mga bubunistang tanganista para maintindihan po ninyo kung ano ang dapat gawin dyan sa Meregres Piatos na sinasabi nila. Tingnan natin si Ma'am Malu. So balik tayo dun sa confidential fund, no? Dati sinabi mo, Attorney Magdamo, na isang pondo lamang yon na intelligence fund. Tapos nagkaroon ng confidential at intelligence. Ang confidential ngayon defined as paggamit ng pondo hindi sa intelligence na PNP, DND. Ano ang difference ng confidential at intelligence? Yung intelligence more on the military side yun eh. Pagka napupunta sa civilian, doon na nakahaluan ng confidential. Ang naalala ko doon, dati kasi yung nagne-negotiate sa ang tawag sa inyo, Southern Philippines Autonomous Groups. Ambassador Manuel yan, General Manuel yan, na kasama ni Ramos, President Ramos. Sa ano naman, sa ideological groups, ang tawag sa kanila, ideological. Si Ambassador Howard D. Tsaka si Aping Yap. Ayun, si Aping Yap, si Congressman of Tarlac. Tarlac. Tapos, noong nasanay mo na sa naunang intelligence sa military side. Pero habang nagkaroon ng konting problema sa intelligence fund noon dahil yung tuwing may magsosurrender na kunyari, barrel. Usually, talagang bulok na tapos overpriced. Para yan yung pamana. Pamana. Yan yung pamana. At saka ngayon, yung surrender ng mga baril na decommissioning. Decommissioning. Ang daming fake rebels. Oo. Decommissioning. Ngayon, decommissioning. Oo. So, ngayon, medyo nagalit si President Ramos, no, medyo nilipat unti-unti sa OPAP. So nagkaroon ng confidential. Okay. Okay. Pero kung i-reveal mo ngayon lahat yan, dahil sa kagustuhang malaman, tama ba ang paggamit ng confidential fund ni Vice President? Hindi ba dapat kailangan nating makita kung sino itong mga ito at nasan itong mga ito at paano ginastos ang pera? Kayo bang tatlo naniniwala na tamang accountability yon sa confidential fund? Ako, makakasite ako ng actual example na nag-leak at pinatay yung si Leopoldo Mabilangan. Si Hector. Oo. Paano na-leak? Yung kinuha nga. Ito, no? Unang-una, yung boss ko, Heidi Yorak, doon ako nagre-report. Hindi niya nililik. Tapos, pinulitika siya dahil medyo sumisikat siya. Ang nangyari, tinanggal siya. May pumalit. Siguro wag nang banggitin. Matagal na rin naman yun. So, may access na siya sa datos na yun. Balak tumakbo.
dumakbo para Senador. sa Senado. Kasi, Senado. Oh, yan, politiko na naman ha. Sa mukhang kilala national ko yan. security, parang kilala ko rin yan. tumalo sa Netherlands, Oo. nakipagtsikahan with Nalaman ni Juma. Joma Season, Oo. rest in peace, no? Nag-leak sa all the way kay Joma. Pinakita niya Exactly next 32 years. Kasi today is March 25. Oo. 32 years ago, Pinatay si March Marcos. 25, 1994 po, tinorn over. Ayun, ginorgor. Yan yung gustong mangyari ni Adjong. Yan yung gustong mangyari ng komunista. Kasi ako, naniniwala ako na wala talagang existing na pangalang Mary Grace Piatos. Kasi yan ay pseudonym, alias ba code name. No? Pero may tao. Pero hindi po pwedeng isabi kung sino siya. Kasi pag sinabi mo yan, magugurgor nga, tingnan mo, yung sinabi nila, na yung nag-leak nang pumunta sa Netherlands, nalaman ni Juma na ito pala yung intel. Ginorgor. Kaya malabo po yan, kaya dapat mag-ingat dito ang mga senador. Para sa akin na pahintulutan nilang ilabas yung tunay na pagkakilanlan ng Mary Grace Piatos. Kasi pag ginawa ho yan, sigurado kawawa ang taong ito, kawawa ang pamilya. Baka pagkatapos ng hearing, pagkapangalan niya na sa publiko ng Mary Grace Piatos, kung meron man yan, kawawa lang. Baka magurgur pagkatapos ng hearing. Dapat mag-ingat ang mga senador dito. Na ito ang gusto ni Luestro, yung Persita Bingi, no? Redon, Laila Disaba, Jokno. Ayan ang gusto nila kasi napasok sila ng intel eh. Na yung mga komunistang grupo, mga kaliwang grupo, napasok talaga yan ni Vice President Inday Sara. May intel si Inday Sara na nakapasok. Na nagre-report ito yung mga recruiter, ito yung galaw nila. Mantakin mo, yung pondo, kung totoo man lang, yung confidential funds, punta doon. Kaya Mary Grace Piatos, so matindi ang operasyon. Laban sa mga komunista dito, yung pagtitik-tik kay Franz Castro, marami. So ngayon, kung isabi dyan, ano ang mangyayari? Kawawa ang pamilya. Kaya kayong mga senador, huwag kayong magpakabubo. Kaya alam naman natin, itong impeachment labang kay Inday Sara ay demolition job lang. Para ito po sa 2028 presidential election. Ang tanong, papayag ba kayo nagagastos ng napakalaki ang impeachment? Tapos ang hinahanap mo, 75 million na lang. Tapos nagkukumply yung Office of the Vice President. Anak ng kagwang. Dito po tayo malulugi. Kaya, Luestro, huwag ka nang mangarap na mga conviction day Sara. Dahil hindi pa nag-umpisa ang trial, talo ka na. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi
pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.